Guys, ang video na 'to ay magpapakita ng pagpapalit ng, motor ng dryer at ng belo. Yung belo po, 'yan po yung, nandodo'n sa ilalim ng spinner ano, yung may bushing para diyan na umikot itong spinner. So, nasira po yung motor gawang may tagas na do'n sa belo 'no. Pumapatak yung tubig and then 'pag umiikot yung spinner, may chances na natatalsikan itong ating, motor ng wash. So, kaya po siya nasira, grounded ano. So, ngayon, papakita ko po kung paano magpalit. So, syempre kalasin natin lahat ng nakikita nating tornilyo diyan sa ibabaw at sa ilalim. Then after natin makalas yung mga tornilyo, tanggalin natin yung kable ng drain, pati yung, goma ng drain ano. Yung kable ng brake, tatanggalin din natin. Then, ganun din po yung nakatornilyo sa ilalim. Size 8 and 10 millimeter. So, dalawa po siya. Yung 8 po yung nasa yung mismong tornilyo and then yung nut na 10 millimeter, parang pampasikip lang siya, no? So, tatanggalin po natin yan para mahila natin sa loob yung ating basket. So, yan, kung makapansin nyo po, may parang kinakalawang-kalawang na yung motor din ng dryer. So, kaya obligado kailangan po natin talagang palitan yung belo, no? I-fix natin yung tagas bago tayo magpalit ng motor. Yan. Kung mapapansin nyo yan, may mga ngipin. Kailangan lang natin siya maitulak pa loob para matanggal. Ayan, kung mapapansin nyo, yan, natanggal na po siya, no? Yan po yung belo. Yan yung goma, may bushing. Yan po umiikot yung basket. Kung mapapansin nyo, sobrang luwag na, tumatagas na yung tubig dyan sa may bushing. And then matigas na rin siya. So yan, yung mga tornilyo sa ilalim, tanggalin po natin lahat yan para magkaroon tayo ng access para makuha yung motor ano. Yan po, pag may nakita kayong malalim na butas na ganyan, may tornilyo din po yan. Kaya kung hindi nyo matanggal yung pang ilalim, tingnan nyo lang kasi baka merong tornilyo doon ano. Ganyan, mapapansin nyo, susunod kong tatanggalin yung nut and bolt ng ating motor. So 10 mm lang siya. Gamit po tayo ng T o kaya ng L. And then sa ibabaw, gamit tayo ng yabe or maliit adjustable. So yan na nga, natanggal ko na yung motor. Siyempre yung tatlong wire ng motor putulin lang natin and then markingan natin para hindi tayo magkamali sa pagbabalik. Ayun, kung makita nyo, tinuro ko sa inyo na kinakalawang siya. Yan nga ay gawa ng tulo galing dito sa dryer. So yan, no, ano nyo, kalawang na kalawang na, no. So itabi natin yung yan, yung mga goma na yun para sa pagbabalik. And then yan, tandaan natin yung wiring. Tanggalin din natin itong LEC na nasa ibabaw ng motor ng wash. Yan po yung, kaya may LEC ganyan yan, parang siya yung pinaka nagpapalamig ng motor na para hindi mag-overheat. So yan, size 8 mm lang ang kailangan natin na T dyan para matanggal itong pinaka pulley. Kasi dyan sa parang fan na yan, nandiyan dyan din yung pulley, magkasama sila. So tanggalin lang natin yan. Make sure na nakatabi yung mga tornilyo at yung mga nut at saka bolts ano. So ayan, yan po, ayan yung dalawang yan nasira ano. Nasira talaga niyan yung belo. Then tumatagas yung tubig yan, nababasa yan. So yan, ito na nga, kinat ko yung video, nandiyan na yung kapalit, yung bagong motor ng wash at saka yung belo. So testingin natin dito sa basket, yan, kung mapapansin nyo, sakto no, yan. So ngayon yan yung bago. So ito nga pala maganda yung nabili kong belo kasi roscas na siya, hindi na siya dingipin. So yan, naka-roscas lang siya, tanggalin natin. Sa ibabaw yung pinaka black yung may goma and then sa ilalim yung bilog na yun, parang siya yung magsisilbing lock. Ayun, sa ilalim ang pagkakabit. Dapat lapat na lapat, mahigpit para wala nang leak ano. Yun nga, nakabit ko na siya. Susunod natin kakabit yung motor. So syempre
kung gaano siya kataas dati, pilitin natin maibalik yung tamang taas, naka-level dun sa pulley ng ating gearbox. So yun nga, nakabit ko na, higpitan ko na. Ngayon ibalik na natin ng tornilyo dito sa ilalim para sa motor, yung 3 tornilyo at saka yung 3 nut. Pag nabalik na natin yan, ibalik na natin yung basket, pasok natin dun sa bushing, then kapain sa ilalim. Then yan, ayusin natin yung mismong washing para maisentro natin yung ating basket dun sa reducer ng ating spin dryer. So yun nga, ayun, naipasok ko na po siya ng ayos. Mapapansin nyo, and then yung butas na po yan, ibalik natin yung tornilyo tinanggal natin dyan kanina, no? Para kapit na kapit yung basket doon sa reducer o sa motor ng ng dryer, ano? Then after nun, higpitan natin maigi itong ating motor ng wash. So make sure na tamang higpit lang. Ganun din yung mga tornilyo, pilitin natin walang maiwan, ano? Then ibalik na yung sa drain, yung goma, yung kable niyan. Ganun din dito sa kable na spin dryer, ano? Kasi dyan nakakabit yung brake. So yun nga, pag naibalik na, sa wirings naman tayo. So dito sa motor na nabili ko yung black, siya yung common, and then yung dalawang kulay sa capacitor. So ang original niya kulay blue, doon naman natin siya i-connecta sa kulay black. And then yung dalawa capacitor, kahit magkabalik na dyan, walang problema. Yan, kung mapansin nyo yung blue at saka black pinagsama ko. Tapos itong sa capacitor, yan, tinagat ko na. So tape natin para masecure. And then saksak natin dun sa alagyan ng wire para hindi siya basta-basta malagot, ano. So yun, naikabit ko na. Ngayon test na natin yung unit, ibalik na natin yung dapat ibalik. So lagyan natin ng marami-raming tubig para malaman natin kung talagang okay na. So yan, yung spinner maayos naman yung kanyang takbo. So ngayon sa wash din, testing ko din. Ayan, dagdagan pa natin ng tubig, ano. So yun, gumagana na siya, okay na siya. So yun lang po, laging tatandaan pag magkapalit tayo ng mga motor, dahil ang risk